Sa epekto ng Super Typhoon Leon at mga paghahanda ng PCG ngayong undas, ating aalamin kasama si Commodore Algier Ricafrente, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, ASEC at Director Cheryl. Magandang tanghali din po sa inyong mga taga-subaybay. Sir, nasa Super Typhoon category po si Leon. Ano po ang assistance na ibinabahagi ng PCG sa ating mga naglalakbay ngayon, lalo na po doon sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng Super Typhoon Leon? Doon sa mga meron pa tayong nakataas na typhoon warning signal ay suspendido pa rin po yung ating pagbibiyahe doon, lalong-lalo na sa area ng Batanes. At doon naman po sa ating mga maglalakbay na alam naman natin na marami tayong mga kababayan na gustong gunitain itong undas ay tuloy-tuloy po ang pagbibigay serbisyo natin sa kanila para maging maayos at matiwasay ang kanilang pagbiyahe. Sir, kamusta naman po yung pong pagtugunin nyo sa mga stranded na pasahero? Meron na po ba? At ano-ano pong lugar ang mga ito? Meron tayong mga naitalang mga stranded na pasahero. Bagamat ka-count ito pero hindi natin ito sinasawalang bahala. Sa record po natin, base sa report na natanggap natin ay umaabot po sa nasa mga around 50 na mga passenger natin ang stranded. Ito po ay sa lugar ng Southern Tagalog, particularly dito sa area ng Real, dito din sa may Wawa Port, sa may Balanacan. At meron din po tayong naitalang stranded dito sa may Bicol area, particularly sa may Biracatan-Duane, sa may San Pascual Port at sa Pasacao. Ito naman po yung mga may biyahe na mga maliliit na mga bangka dahil nga medyo malalaki pa rin yung alon at nakikita natin na hindi pa rin maaaring o kakayanin ng ating mga bangka na magbiyahe sa mga lugar na ito. Sir, nabanggit niyo po yung mga lugar na yan. Ano po ang assistance na kailangang tutukan po ng PCG lalo't nanalasa na nga po itong si Typhoon Leon? So nabanggit niyo po yung pagprotekta sa ating mga naglalayag. Pero ano po kaya yung magiging focus ngayon ng PCG lalo't dumaan itong si Leon? In collaboration with the local government unit, lagi tayong nakikipag-coordinate sa kanila para paalalahanan yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga maliliit na mangingisda na wag muna silang pumalaod dahil meron pa tayong umiiral na sama ng panahon na sa loob ng ating area of responsibility. At doon naman sa mga lugar na meron tayong mga stranded na pasahero, katuwang din po tayo sa iba pang ahensya ng pamahalaan na concerned doon sa port na nagbibigay sa kanila ng tulong kung sakaling tumagal pa yung pagsuspende ng biyahe doon ay sa abot ng ating makakaya ay tumutulong po tayo sa pagbibigay sa kanila ng mga pagkain. And in fact, as part of the directive sa atin ng ating Department of Transportation bilang kabahagi ng sektor ng transportasyon ay nagtalaga na po tayo ng mga help desk sa mga pantalan nating even doon sa wala tayong lalong-lalo na doon sa walang suspindido yung biyahe para ito yung magsilbing tanggapan, malapit na tanggapan ng ating pamahalaan para sa mga biyahero natin na may mga concern sila maging medical man ito o sa kanilang mga schedule ng kanilang pagbiyahe. Sir, sa ibang usapin naman po, naka-heightened alert na din po ba ang PCG ngayong undas? Ano po ang inyong mga hakbang upang mapanatiling ligtas ang ating mga seaport ngayong long weekend holiday? Tama po. Simula pa po noong October 29, naka-heightened alert na po tayo dahil nga sa inaasahan natin ng pagdagsa ng mga pasahero. Nag-augment na rin po yung ating mga operational unit para ma-ensure yung security ng ating mga kababayan ng biyahe. At hindi lang po yung security, maging yung tulong po natin sa Port Authority na may ayos yung daloy ng mga pasahero, pasakay ng mga barko. Katuwang din po natin yung ating mga Philippine Coast Guard Auxiliary nito na tumutulong sa ating tuwing ganitong panahon. So pagdating sa security, makakaasa po yung ating mga kababayan. Meron lang po siguro silang ma-encounter na mga inconvenience doon sa ating mga K9 unit na kinakailangan na
i-sniff yung kanilang mga gamit para ma-ensure natin na walang makalusot na either drugs man or bomb. Commodore, nabanggit niyo po yung augmentation, no? So ilan po yung total deployment natin? At syempre po, nahati po yung ating serbisyo dahil may 2 bagyo tapos undas po. So paano po ang hatian natin sa mga key areas po natin? Sa atin naman, naka-in place naman yung ating mga tauhan sa bawat lugar, sa bawat pier. Yung ating mga ino-augment din doon sa relief operation effort natin ay karamihan din naman doon ay yun talaga yung nakaatas sa kanila na trabaho. At yung mga sa relief operation naman natin, karamihan din dahil nga nagmumula pa sa ibang lugar ng ating bansa, yung mga relief goods ay through sa mga barko natin na sila din po ang nagbababa nito at sa tulong din ng lokal na pamahalaan ay na-deliver ito sa mga bodega at doon din sa ating mga kababayan. At sa panig naman ng ating mga pantalan, as I've said earlier, in place yung ating mga tao at dinadagdagan na lang ng mga operational unit natin concerned like sa K9 unit natin, yung sa ating mga special operations group at mga medical teams na ino-augment natin doon. Okay, sir, mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan ngayong undas? Paalala po natin, hindi tayo magsasawang paalalahanan sila na manatili silang nakaantabay sa mga anunsyo ng ating pamahalaan, lalong-lalo na doon sa mga lugar na merong umiiral na sama ng panahon. At maging sa kanilang paglalakbay, sana po wag na silang magdala ng mga malalaking gamit at yung mga ipinagbabawal na mga gamit na hindi natin pinapayagan makasakay sa barko para hindi na po sila maabala at maantala sa kanilang pagbabiyahe. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Commodore Algier Recafrente, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.